niya. Natutuwa tayong makilala si Ruslan Kulikov. Siya po ay anak nga ng isang pasyenteng may schizophrenia at ngayon ay isa na niyang advocacy na ipaalam ang tungkol po sa sakit na ito para imbes na katakutan or takbuhan ang family member na may sakit na ito ay ang ibigay ay pagmamahal. Okay, so nandiyan na si Ruslan. Hi Ruslan! Hello po, Doc. Magandang umaga po. Oo, ang gwapo mo nga, pwede kang artista, Ruslan. Okay, Ruslan, kwento mo ang iyong experience sa iyong ama. Okay. Bes, Nick, umuwi sa amin. Dahil kasi yung lolo ko eh. Pwede ba akong umiram ng pera sa'yo? Bali yung father ko po before, based po sa kwento po ng aking mother and lola, talagang katulad mo na nabanggit nyo, normal po talaga siya. And he's a very talented man. And very bookworm. And musician, and napaka-talented po talaga. Talaga po may nag-trigger lang po sa kanya ng mga experiences and challenges in life or problems na hindi po niya nakaya. Way back 2000. Yun po yung year na pinanganak ako. So, parang doon na po na-trigger, lumabas yung schizophrenia niya. And doon na rin po dumating yung time na nasasaktan niya na po yung mother ko hanggang sa naghiwalay na po sila. So, kumbaga, pero kung tatanungin niyo po yung family members namin before, talagang he's a very good man. Mabait naman po siya. Even yung mga kapitbahay namin, kilala po siya as an honor student sa school, mga gano'n. Oo, matalino, no? Yes. Yun nga yung nakita kong profile Ruslan, dun sa mga naging kaso natin sa USC Hospital, na matatalino sila. Exceptional nga preacher, author ng libro. Oo. Pero Ruslan, anong mga simptomas ang naikwento sa'yo na naging nakita? Meron ba siyang boses naririnig o may nakikita? Anong nangyari sa kaso ng iyong ama? Doon po sa time po ng way back 2000, parang meron po siya mga kwento na siya lang po yung nakakaalam, mga pangyayari or scenarios na hindi po alam ng mga kasama niya sa bahay. So, di ba po kapag schizophrenia, Doc, gumagawa po ng sariling reality. Mm-hmm. Hindi na po alam kung ano po yung reality sa hindi. So, gano'n po yung nangyayari hanggang sa magkasakitan na sila nung masaktan niya na po yung aking mother that time. And recently naman po, nung way back third year high school po ako, kasi graduate na po ako ngayon, college. Tapos nakasama ko po siya sa bahay, lumabas po siya ng rehabilitation center, nakasama ko po siya ng 1 year. And isa po sa mga symptoms, or isa po sa mga nagpapakita na sa schizophrenia po talaga ay meron po siyang hallucination. Kumbaga, meron po siyang kwarto, tapos kakatok po ako, meron po siyang kinakausap na hindi ko naman po nakikita. Then, that time, bata pa po ako, talaga tinatanong ko siya. Sabi ko, sino po usap mo? Sabi niya, wala. Ganyan. So, that time, I'm not really knowledgeable enough regarding schizophrenia. So, ganun po ako makapagtanong sa aking father. Then, minsan po, hawak niya po yung balat ng ng pouch ng sabon, tapos kinukuskus din sa pader. As in, very unusual po yung ginagawa nila. Pero kailangan po talaga bilang isang family member, mahaba po ang pasensya. That's why sobrang thankful po ako sa aking lola, yung mama niya po, saka po yung mga tita po, na at that time, hindi po talaga tumigil or napagod. Isa po, mapapagod, pero hindi po support kasi as family member pa rin po talaga. Okay, so yun po ay Ruslan, very inspiring, no? Kasi kinukwento mo rin na hindi mo siya nakagisnan, 'di ba? Bata ka pa ay wala na siya. So parang 2 dekada pa, hindi mo siya nakasama. Yes po. Then parang that time po, nung bata pa ko, okay lang sa akin. Pero the more na umiidad po ako, mas na realize ko na nasaan pa talaga yung papa ko, kasi nakikita ko po yung mga kaklase ko, yung mga papa nila may trabaho. Though, doon ko po na mas na-realize na meron po pala talaga sakit yung papa ko, which is schizophrenia. Then I search, pinag-aralan ko po siya, nag-research po ako. Then na-realize ko na
illness po talaga siya, mental illness that should be known by every individual, and dapat malaman ng bawat isa, lalo na yung mga family members na may ganitong sakit. Dahil nung ako yung nag-post, ma'am, sa TikTok last time, ang dami po pala nakakaranas po ng ganito sa mga family members nila. And I feel glad kasi marami po ako na-reach out na hindi po nila naramdaman na nag-iisa lang sila. Ruslan, nung bata ka ba o parang may time na parang ikinahiya mo na gusto mong itago ang realidad na meron kang ama na may problema sa pag-iisip? Actually, ma'am, tunay po yan, nung ako po ay bata, elementary days. Pag sinabi po ng mga kaklase ko, kaibigan ko, na kung nasaan ang papa ko, sabi ng lola ko, huwag ko lang sasabihin kung nasaan. Siyempre, siguro po, para ingatan ako, hindi ako bulihin. No? Pero, talaga medyo, that time po, medyo pinahiya ako. I mean, hindi ko po ako ready to share kasi hindi ko po alam kung paano siya i-explain. Kasi po, bata pa po ako. Pero the more na mas sumatanda po ako, mas na-realize ko na kailangan niyo po ng support. At hindi lang po yung papa ko, pati na po yung iba nakakaranas ng itong illness na kailangan po ng tao makakaintindi nila sa kanila. And sabi ko sa sarili ko, nag-join po kasi ako ng passion. Bakit? Then na-realize ko I should build a community that really supports this kind of family members na nakakaranas ng ganitong parang support group. Support group po. Kasi parang kailangan po natin basagin yung stigma when it comes to mental health na inarte ka lang, ano lang yan, experience lang yan, mawala din yan. Pero it will lead to this kind of illness. Okay. Anxiety, depression, schizophrenia. Ruslan, ngayon ay isa kang advocate nitong sakit na schizophrenia. So parang nagulat ka, no? Nung nag-post ka, biglang ang daming viewers, ang daming nag-relate din ng mga kwento nila na sila rin ay may mga kaanak na may problema na schizophrenia at iba pang mga sakit, no? Na yung pinagdadaanan mo ay pinagdadaanan din nila. Ang tanong ko sa iyo, anong nakatulong sa iyo para hindi na mahiya, para tanggapin ito at saka to be open, to openly talk about this na ano ang parang hudyat, no, para maging ganto ka, hindi ka nahihiya at proud ka pa na may tatay kang inaalagaan. Sa tingin ko po, malaki po ang impact ng pageantry, ng male pageantry when it comes to advocacy. Kasi hindi lang po siya puro paglalakad sa stage, hindi lang po siya face, hindi lang po siya mind sa Q&A, hindi po siya ganun, male pageantry. Kumbaga, ang male pageantry po talaga is a platform where you can showcase who you really are and what do you want to change dito sa mundo. And ako, bilang mag-join ka kasi ng pageantry, parang meron ka kasi dapat advocacy palagi. Noong una, mental health. Pero nang dinig ko deeper yung mental health, which is, i-relate ko sa akin, meron pala akong father na may schizophrenia. So, dun po na point out na kailangan ko po palang, ito yung gawin kong advocacy. No? Para malaman ko nila yung life ko and it could be an inspiration to other people. So, meaning, ang male pageantry is really a good platform to make a change po. Parang ganito. Nakakatuwa ka naman. So, sumali ka sa pageantry at yung iba, medyo mahiya, 'di ba? Magsabi ng katotohanan. Pero ikaw ay parang tumulong pa sa iyo. Tama 'yon. Kumbaga, pinakita mo yung beauty ay hindi lang sa labas na yung external, 'di ba? Kundi yung beauty mo internal, ayun ay importante na ipakita. Okay, so Ruslan, ano ang message mo sa mga ating pong mga kaserbisyo na nakikinig sa atin ngayon na nahihirapan na, 'di ba? Tama ka nga, no? Medyo mahirap pangalagaan ng ating mga family members na may problema sa pag-iisip. Ano ang mensahe mo sa kanila? Unang-una po, I really understand kung ano po yung nararanasan. And alam ko pong wala pong makakatapat sa inyong mga napapagdaanan in this life. But ito lang po yung masasabi ko, huwag po kayo mapapagod to understand since
mahal po natin ang ating mga family members. Huwag po tayo susuko. Illness lang po yan, but still, kadugo po natin sila. And let's still hope na there will be some cure, or there will be a time soon na gagaling po sila. Huwag lang po tayo mawawala ng pag-asa, and lagi po tayo magdasal sa Panginoon para tayo po ay maging malakas ang loob palagi. Yun lang po. Alam mo, Ruslan, binabasa ko yung mga posts mo Natutuwa ako na ang tatay mo, laging merong grocery list na pinabibili sa'yo. At ito yung parang role mo sa inyong pamilya, no? Ikaw bumibili ng mga kanyang wish. Dahil siya nga ay nakakulong, no, Ruslan? Tama ba? Yes. Sa isang rehabilitation center? Yes po. But usually for every week, sumusulat po siya sa akin. Then, na-realize ko lang po nito recently na bakit hindi ko po i-share para po marami pong ma-inspire na, alam niyo po yun,